RH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and
standout performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, ang oras po 6:41. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes, no? Significant na araw para po sa ating lahat dahil ito po ang pangalawang araw kung saan ginaganap ang pagpe-present na ng ebidensya ng both prosecution at ng defense. As of 5:32 p.m., nagsimula na po ang ikalawang araw ng pagdinig ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ngayong Martes, Feb 24. Iprinisenta na po ni trial lawyer Edward Chermy ang umunay inilabas na listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang ebidensya kaugnay sa umunoy high-value targets sa kampanya kontra iligal na droga sa bansa noong administrasyon nito. Ipinakita po at binigyang diin din ni International Criminal Court trial lawyer Edward Chermy ang pagpapatupad ng Project Tokhang sa bansa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinakita rin ng ICC prosecution ang ilang tangible pieces of evidence. Direct statement ni dating PRRD sa nasabing pagdinig. As of 6:23 p.m., nagkaroon na po ng session break ang ICC at tatagal po ang break na ito ng 40 minutes. Mag-aantabay pa po tayo sa mga kaganapan, no, sa mga by that time na mag-umpisa ulit after ng break, mag-resume after ng break, tapos na po ang ating programa. But antabayanan niyo po sa mga susunod na mga programa, yung magiging buod ng mga kaganapan sa ICC. Usapang Legal. In the meantime, samahan niyo po ako, tatalakayin po natin kasi nitong mga nagdaang araw, itong nagdaang linggo hanggang early this week, lumabas po yung issue noong tungkol sa isang sex bomb dancer. Actually, fan ka ba ng sex bomb, Don? Billy? Pero na sila, icon na sila, di ba? Bagaman at mga sexy ang kanilang pagsasaya, ang kanilang mga isinusot sa pagsasayaw, marami ang humahanga dito sa mga sex bomb dancers. At in fairness, sa mga interviews, marami sa kanila, so far, yung mga narinig ko sa mga interviews, talagang mga mapiprinsipyong mga babae. Anyway, ang tatalakayin po natin ay hindi tungkol sa sex bomb. But this question is actually triggered by the issue doong isang sex bomb dancer or former dancer. Dahil ang tanong po ng isa nating kababayan, paki-flash nga po RHTV. Medyo may kahabaan po ang kanyang mensahe. Attorney, sana po ay mag-discuss din po tungkol sa nawala. Asa na? Okay. Tungkol sa sobrang paghihigpit ng asawa kay Mrs. tulad po nung sa sex bomb. Lalo na po yung bawal mag-aral kasi hindi naman daw po kailangan ng college degree sa pag-aalaga ng anak. Ayan. Pagkatapos, babasahin ko po kasi pawala-wala yun sa TV. Pagkatapos, o kaya,
bawal magtrabaho kasi baka makahanap lang ng iba. Pati po yung mga may curfew pa paglalabas ng bahay at kahit birthday ng friends at relatives, bawal po mag-attend kasi dapat daw sa bahay lang. Hindi naman po kinakapos sa budget sa bahay. Also po yung kay Ellen, nasabi ni Derek, bakit daw bibigyan si Ellen ng asawa? Ano siya? Sabi po daw yun. Yun ay quotation po. Ito po ay exact message sa atin ng isang hindi ko pinangalan ng sender. Usapang Legal. Ayan, ipanadala po yan bilang private message sa atin sa aking Facebook page, ang Attorney Rina page. Yan, pwede po niyo ako mahanap dyan at pwede po kayo magpadala ng mga mensahe. Sinasagot ko po dito sa programa bagaman at hindi po kaagad-agad na nadidiscuss at kaya wag po kayong magtatampo o magagalit kasi yung iba nagagalit kasi hindi ko daw pala sinasagot. Pero yung iba kasi sinagot ko na dito sa ere pero gusto niya, meron pang personal na mensahe. Tapos gusto pa ng makikipag-chat. Pwede po bang magtanong? Kumusta po kayo? Hindi, wala po akong panahon para doon. But dito po sa programa, lalabas po ang inyong mga questions. Dahil ini-screenshot ko po yan kapag relevant, especially pag relevant po sa ating talakayan. Usapang Legal. Now, para po talakayin itong question na ito, medyo marami-rami po yung kanyang mga punto doon sa kanyang mensahe. Kasi sinasabi po sa family code, ang spouses, ang mag-asawa po, ay legally obliged o merong obligasyon, legal na obligasyon na magsama, to live together, observe mutual love, magmahalan ng isa't isa, respect, igalang ang isa't isa, bigyang respeto ang isa't isa, and fidelity, maging loyal ka, and render mutual help and support. Yan po ang binabanggit ng ating Article 68 ng Family Code. So, maganda po ito dahil ang sinasabi dito, dapat kayong dalawa ay nagmamahalan, nagre-respetuhan. At yung binabanggit po dito tungkol sa mutual help and support ay hindi po limitado sa suportang pinansyal. Usapang Legal. Bagaman at napakahalaga po ng suportang pinansyal, hindi po doon nagtatapos or hindi limited sa pera na suporta ang sinasabi bakit ba yun? Binabanggit ng batas. So, maliban pa sa obligasyon na magbigay ng pinansyal na sustento, marami pa pong mga obligasyon ang mga asawa. So, dapat po yung pinansyal, ito muna tayo sa pinansyal. Yung pong pinansyal na aspeto ay para sa pang-araw-araw na pamumuhay, nasasaklaw din po or sasagot para sa pagkain, para sa shelter, clothing, medical care, transportation, and para po sa mga bata, sa mga chikiting, sa mga anak, especially sa mga minor de edad, and even beyond, even pagdating po ng age of majority, habang nagpupursue or habang nag-aaral ang anak, ay meron pa rin pong obligasyon ang magulang na sustentuhan ang kanilang anak. Usapang Legal. Ayan. So, yun po ang binabanggit ng batas. Ngayon, ito naman po ay joint responsibility. Hindi po ibig sabihin si Mr. lang ang may obligasyon, maging si Mrs. Kaya nga po may pagkakataon si Mr. maaring manghingi ng sustento kay Mrs. kung si Mrs. ay gainfully employed at hindi naman sapat, hindi naman po sapat yung kinikita ni Mister o wala siyang trabaho at siya ay nagpupunyagi para asikasuhin ang kanilang pamilya, or there are times na hiwalay na at may pagkakataon na si Mrs. ang may kasalanan sa kanilang paghihiwalay, maaari din pong manghingi ng sustento si Mister mula kay Mrs. Usapang Legal. Of course, ang pinansyal na sustento pong ito or suporta pong ito ay naaayon naman sa kakayanan ng magbibigay or ng hinihinga ng sustento at gayon din sa
pangangailangan, no, noong binibigyan. So ibig pong sabihin, hindi po pwedeng ubos-ubos biyaya or sasagarin ng nanghihingi ng sustento o ng suporta or pinansyal na suporta yung kinikita naman, no, noong nagbibigay, dahil may karapatan din siyang mabuhay at magtira, maglaan para sa kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Usapang Legal. Again, merong tinatawag na proportionality, no, ng resources ng provider at ng pangangailangan ng recipient. At kapag hindi po tumutupad sa pinansyal na pagsusustentong ito, meron pong remedyo, no, na binibigay ang court. Kapag ka po, no, may kakayanan at pagkatapos ay hindi naman nagbibigay, maari pong i-enforce ito sa pamamagitan ng action for support, no, na isinasampa sa korte, and pending that, habang dinidinig pa or habang hindi pa nare-resolve, no, yung petisyon o yung action para sa sustento, may tinatawag pong support pendente lite. Support pending action, no? So ibig sabihin, hindi ka naman pa pwedeng saka na lang, no, pag nagdesisyon ang korte matapos ang mahigit 1 taon sa kakapalang kakain, hindi ganoon. Kaya binibigyan po ng pagkakataon, ano, habang dinidinig ang or habang pending ang kaso sa korte, may tinatawag na pending resolution do sa petisyon niya, sa action niya, maari siyang makahingi or mabigyan ng sustento. Usapang Legal. Kapag ka po, no, may kakayanan at deliberate, ibig sabihin sinasadya with the intent, no, na may intensyon, no, na gutumin, pahirapan o kaya ay manipulahin para dapat hindi kita bibigyan, dapat gawin mo muna ito, dapat sumunod ka sa lahat ng gusto ko, otherwise hindi kita bibigyan ng sustento. Dito na po pumapasok yung kriminal na aksyon, tinatawag naman po na violation ng VAUC, no, 9262, Violence Against Women and their children. No, kapag ka po ganun, dapat malinaw ang na ma-establish ang intensyon, no, nitong hinihinga ng sustento, ang naayaw, bagaman at may kakayanan siya, at ang intensyon niya ay pahirapan, gutumin, manipulahin, pasundin sa kanya, no, itong nanghihingi ng sustento. Usapang Legal. At kung sakasakali pa rin po na hindi pa rin, maaari mong i-enforce, gamitin, no, yung inyong conjugal assets, no? Kasi 'di ba pag mag-asawa tayo, o pag ang mag-asawa nag-a-acquire ng mga propriedad, ng mga ari-arian, at ang isang ang isang asawa hindi maaring ibenta ang kanilang property, ang conjugal property, without the consent of the other party. Kung hindi nagko-consent, yun pong nadideprive ng sustento, no, ay maaring dumulog sa korte para mabigyan siya ng pahintulot na ibenta ang property na ito para sa mga pangangailangan ng niya o ng kanyang mga anak, no? Kaya ito po ay hindi pa, no, without even filing kung anumang petition sa korte para sa annulment or declaration of nullity of marriage or judicial separation of property. Hindi ito requirement, no, para makadulog sa korte at sabihin na, judge, marami kami pangangailangan kaya hindi niya kami binibigyan ng sustento nitong damuho kong asawa, no? Kailangan namin ng pang-aral or para sa medical attention sa aming anak. So, may property po kami. Bigyan niyo po ako ng pahintulot na maibenta ito. May pagkakataon din, pwede ding mag-request sa korte na magpetisyon hilingin sa korte na ikaw na nadideprive, maari manghilingin sa korte na ikaw ang maging administrator ng inyong conjugal property. Usapang Legal. Ngayon, ano naman kapag tawag doon? Ano naman kapag hindi ka naman hindi ka naman dinideprive financially, pero may mga manipulasyon na kinokontrol ang buhay mo. Bawal kang lumabas, may curfew ka, bawal makipagkita sa pamilya, bawal makipagkita sa mga kaibigan, dapat doon ka lang sa bahay.
ano ba, bawal ka magpaganda. Dahil baka may ibang magkagusto sa'yo, delikado ka, magagalit si mister. Malaking problema po ito. Usapang Legal. Hindi po basta maaaring pagbawalan, no, ang isang asawa na mag-aral o magtrabaho. In fact, kapag ginawa ito ng isang asawa, no, not necessarily yung babae ang yung lalaki ang nagbabawal at yung babae ang pinagbabawalan, no? Maaring yung lalaki ang pinagbabawalan ni babae dahil let's face it, may mga babae din po na matindi rin kung magselos. Ang tawag nga ni Attorney Cam ay mga tamang hinala, no? Ay kapag ka po ganyan, maari rin pong bigyan or humingi, may remedyo na nakalaan naman po sa ating batas. Usapang Legal. Maliban na lamang po kung yung objection para makapagtrabaho o makapag-aral ang isang asawa ay valid naman dahil merong valid and serious moral grounds. Paano kung ang trabaho ay pagiging prostitute? Ang trabaho ay illegal, pagbebenta ng droga, o ang trabaho ay as a hitman or hit woman, 'di ba? Yun. Seryoso po yung at valid na batayan or basehan para naman po pigilan ang asawa na magtrabaho ng illegal. Usapang Legal. Hindi ko lang po alam kung anong maaring maging legal or valid na basehan para pigilan ang asawa na mag-aral. Kasi, yun pong pag-aaral, in fact, maari pong i-charge doon sa conjugal assets ang pag-aaral. At in fact, kung halimbawa po nagkautang-utang ang iyong asawa bago pa kayo ikasal para lang sa pag-aaral, maari din pong masagot ito noong conjugal assets. Ganun po kahalaga or ganun po kabigat, kaimportante ang pagbibigay halaga ng ating batas sa pursuit ng pag-aaral at edukasyon. Usapang Legal. Sabi ni Maricor Angeles, ang hirap naman ng ganyan lahat, bawal. Meron po akong kilala, 2 years nag-abroad, 2 years din hindi nagpadala ng financial needs sa ng pamilya. Ang dahilan po ay may naiwan naman daw siyang pera na ipon nilang mag-asawa. Makatarungan po ba yun, attorney? Ayan. Kung halimbawa po nag-iwan naman ng sapat, di wala pong issue. Pero pag naubos na yun, sabi nga ng mga Bisaya, og mahurot na, dapat ay ma-replenish. Yun po ang mahalaga. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Miss Gael Enriquez, magandang gabi sa iyo. At syempre pa, Miss Maricor Angeles Ditas, Jerome Lorenzo, si Dennis Saez Seco, ay pinsan ko ito. Si Lilia Sapin, magandang gabi. Moon Beats, Violeta Montecalvo Zambrano, Romel Livid, Irene Almodovar, Regina Otero, Angelina Palekbar, Mami Belen Rivera, Raul Destacamento, Ivy Gutierrez, Elmer Bendol, Melvin Ogbamin, ganyan din sa Jerry Sumagaysay at Tita Ami Miraflor Garcia, Kenneth Arevalo, at ang pinsan ko na naghatid pa ng naghatid pa ng pagkain, pang almusal, merienda, tanghalian at hapunan. Rex Seco, magagandang gabi at maraming salamat sa dala mong pagkain. Tita Ami Miraflor Garcia, Eduardo Narvaez, ganyan din Jerry Sumagaysay at maraming iba pa. At babatiin ko na din kasi mayroon po mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy birthday sa iyo, Judge Cheryl Alomia Macapagal, dyan sa Masinloc, Zambales. Magandang gabi sa iyo. At maraming iba pa. Ma'am Evelyn Candosa, Yen Flejol. Dati nating accountant ito, di ba? Si Yen Flejoles, magandang gabi at happy birthday sa iyo. Happy birthday din sa iyo, Felisa Arroyo or Lisa. Magandang gabi and happy birthday sa iyo. Happy birthday, Judge Cheryl Alomia Macapagal. At syempre pa, magandang gabi. Ito'y napangakuan ko na babatiin dahil mabait siya sa akin. Ayan, Miguel Lumalang. Magandang gabi. Diyan po sa medical depot dyan sa SMBF. Napunta ako doon kasi ako po ay, kung napansin po ninyo, for a while ay nawala po ako dahil ako po ay matindi ang hika. Kaya ngayon ay paubo-ubo pa rin. Pero hindi po ako nakakawa. Starting to
slowly recovering na po ako. Magandang gabi sa iyo, Teresita Atienza. Magandang gabi din sa iyo, Gilbert. Magandang gabi. Gayun din si Mel, 2010. At maraming iba pa. Magbabalik pa po tayo, no? Feel free to send me your questions. Sasagutin po natin sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Mga mami! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever!
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ng Bayan, Attorney Rina Seco. Welcome pa rin po ang inyong mga questions. O kayo may gusto kayong i-share, wag lang yung mga nakakapanirang puri. At saka hindi identifiable. Magandang gabi po. Sabi niya, para namang diktador yan. Lahat ng gagawin na asawa ay gusto niya alang. Okay, sabi ni Melvin Letrodo. Magandang gabi, wala daw naman siyang asawa. Kaya pabati na lang siya. Magandang gabi po sa mga taga Santa Fe, Leyte, Evitz Escueta, Ivy Gutierrez at syempre pa Maya Bell. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa Leyte. At syempre pa, Ma'am Ivy, dyan sa Tayug, Pangasinan. Magandang gabi po sa inyo. Again, magandang gabi Margarita Guevara, dyan sa Pampanga. Ramon Michael Amanda Jr., nanonood sa atin sa Antipolo City. At si Raul Liedo. Ay, ang tagal yung hindi nagparamdam. Connie Salmo magandang gabi. Pwede po bang makuha ang Okay, hindi po ako nagtatawag ng call kasi pag binilagay ko yung number ko dito, naku, wala na akong magagawa kundi sumagot ng sumagot. Anyway, balikan po natin ang ating talakayan. Pwede po kayo mag-message dun sa ating Facebook page. Okay? Balikan po natin ang ating talakayan. Ang tanong, pwede bang pagbawalan ang asawa na mag-aral? O by asawa, I mean, kayo po yung babae or lalaki, Mr. o Mrs. Ito po ay nag-a-apply kahit pa doon sa mga nasa live-in relationships. Kapag ka po, ang sinasabi po ng batas sa Article Article 73 ng Family Code, either spouse may exercise any legitimate profession, occupation, business or activity without the consent of the other. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magpaalam sa asawa mo, pero bilang respeto, ipaalam mo sa kanya, oy honey, oy love, oh sweetheart, o kaya oy ano ba bang tawag sa asawa, oy asawa ko, gusto kong mag-aaral ako, wag kang mag-alala, lahat ng mga obligasyon ko dito sa bahay ay sa ating pamilya ay gagawin ko pa rin. At the same time, hindi ka dapat mag-alala ng kung ano pa man dahil ako, ang purpose ko lang talaga ay mag-aral o magtrabaho. O kung halimbawa magtatrabaho, syempre nag-aral ka, para ikaw ay matenga sa bahay, maglaba, magplantsa, mag-alaga ng mga I am not saying na demeaning, hindi po nakakahiya ang ganitong mga gawaing bahay. Napakahirap po niyan. Walang break time, dahil 24/7 ang pagiging nanay. Pero syempre gusto din natin bilang tayo naman ay nag-aral, kaya meron tayong, kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, meron tayong mga interest, para i-develop din naman ang ating, halimbawa, artistic, ang ating mga talento, lalo na yung mga painter dyan, singer, songwriter, o kung ano pa man, hindi po tayo pinagbabawalan ng batas, pinapayagan po tayo. In fact, hindi natin kailangan ng pahintulot ng ating asawa, pero bilang respeto, maganda po na pag-uusapan po ninyo ito, dahil kung hindi naman kayo magsasabi sa inyong asawa, hindi ninyo ipapaalam at magdidesisyon kayo on your own, baka naman maramdaman ng mister o ng misis ninyo na binabaliwala mo siya. Usapang Legal. Yan. So again, hindi po kailangan ng pahintulot para makapagtrabaho o makapag-aral, mag-pursue ng further education, pero just the same, I suggest magpaalam, pag-usapan po ninyo ng asawa mo. Kung pinagbabawalan ka, at pinipigilan ka, kinokontrol ka, kinukontrol ni Mister si Mrs. o ni Mrs. si Mister. Bawal lumabas, bawal magtrabaho, bawal gumamit ng pera, bawal kang magdesisyon on your own. Abay, mahirap po yan. Yung iba, may kakilala ako, pati damit, kinukontrol. May kakilala ako, abogado pa ang asawa dati. Sa halip na magagamit sa korte ang binibili, bikini. O yung mga neckline na plunging, ang damit na plunging ang neckline. Ibang usapan yun. So, yun pong ganito pong sitwasyon, yung masyadong pagkontrol, paniniil, sa asawa ay maari pong pag-ugatan ng pagsasampa ng petisyon sa korte, para sa
protection order protection order sa ilalim po naman ng RA 9262 kung ang nagrereklamo, no, ang pinagbabawalan, minamanipulate naman ay ang babae. Usapang Legal. So isa po sa mga remedies nito ay yung pagiging sole administrator or maging receiver o kaya magkaroon ng judicial separation of property. Kapag ka po may abandonment or failure to comply with the obligation sa pamilya. Yan. Usapang Hindi Legal. po ba napakaganda nitong mga probisyon ng batas na ito? Kaya lang, wag po nating aabusuhin sa ating pong mga desisyon para din iwas gulo. Pag-usapan natin or pag-usapan nyo, kayo pala. Pag-usapan yung mag-asawa. No? Wag na i-involve. No? By the way, marami pong nagsasabi, ay attorney, sabi ng Biblia, no? Inilalabas po natin ang usapang Biblia dahil ito po ay usapang legal. Kung kayo po ay iba ang paniniwala sa ilalim ng paniniwala ayon sa iyong relihiyon, no? Labas po dito ang usaping relihiyon at yan po ay inyong personal, no? Ang inyong faith, ang inyong religion ay personal po sa inyo, and therefore ang tinatalakay po natin ay strictly yung legal na aspeto lamang, no? Maari pong iba ang sinasabi sa inyong relihiyon, pero yun po, no, kapag kasi sinasabi ng relihiyon, wala pong apil, di ba, sa simbahan, sa relihiyon ninyo, pero sa batas po merong apela, merong remedyo, no? Ang sinasabi sa simbahan, sa Biblia, yun na yun. Bawal bumali. Pero sa korte, pwede kang mag-apela, pwede kang magsumbong sa korte, pwede kang magpasaklolo sa korte, at pwede ka ding humingi ng mga remedyo. Usapang Legal. Yun. So, baka kasi maraming umalma. Sabi ng mali yan, sabi ng Biblia. Hindi ko po sinasabi yung tungkol sa Biblia. Ang sinasabi ko po, ano ang isinasaad ng batas patungkol doon sa pag-pursue ng further education o kaya naman ay pagtatrabaho, kumita para lalo na yung mga misis, ano. Marami po kasi mga misis na may asawa, no, na talagang dinidevote ang kanilang buhay, no, sa pag-aalaga ng pamilya. Ang problema kapag yung asawa nagloko, hindi nagbigay ng sustento, malaki pong problema. Bakit? Hindi gainfully employed, walang naipon, and therefore bagaman at nasa kanya ang bigat dahil madalas, no, ang anak ay naiiwan kay misis, no, kay nanay, nasa kanya ang bigat ng pag-aalaga, nasa kanya ang bigat ng mga gastusin. Kaya napakahalaga din po na ang mga babae, mga misis, no, ay meron din po kayong naisusubi pagdating ng tag-ulan. Yan, para meron din kayong madudukot. Usapang Legal. Kung nag-work o nag-aral pero pinababayaan ang mga anak, pwede bang kasuhan? Kung nag-work at nag-aaral pero pinababayaan, kapag po may mga pagkakataon po na pinababayaan to the point na nagiging maaring pumasok sa child abuse, no, yung neglect, no, maari pong pumasok at maari pong magkaroon ng kasuhan, no. In fact, no, may mga kaso po na ipinasok doon sa RA 9262, no, violence against women and their children. Kasama po dito yung emotional abuse, no, psychological abuse. Bagaman at babae ang may kagagawan, no, 'di ba ang sinasabi po, no, pinoprotektahan ng RA 9262 ang welfare at karapatan ng mga kababaihan at kanilang mga anak. Sa pagkakataon po na ang babae ang umaabuso, ang nagkukulang, no, ang lumalabag, no, doon sa karapatan at hindi na mo po protekta sa welfare ng anak. Sinabi po sa Knutson case na kahit yung lalaki, no, yung tatay ng mga anak ay maaring magsampa ng kaso, no, laban dun sa nanay ng mga bata. Bakit? Kasi ang tinutukoy doon ay yung welfare ng mga bata. Although generally, no, ito pa ay proteksyon ng mga kababaihan. Pero hindi ibig sabihin na kapag ang babae ang siyang mga may paglabag ay hindi na siya maaaring makasuhan. Usapang Legal.
Noong bata-bata pa, ako ganyan. Hindi ako ganyan. Hindi ako pinayagan na makapag-aral. Kaya dismayada ako ngayon na wala na yata akong pag-asa. Oy, pwede po, Salvacion Escobar. Maari pa rin po kayo. It's never too late. Meron akong kaklase sa law school, senior citizen na po siya. Hindi ko lang alam kung ano ang naging kapalaran niya after, no? Dahil nahuli po siya sa akin, no? May nakasama din po ako, nakasabay akong mag-bar o kasama ko sa review, mga senior citizens, naging abogado pa rin. It's never too late, no? Usapang Legal. Okay, ngayon, pagpatuloy po natin ang ating talakayan. Okay, may question dito, paano po, attorney, kapag hindi nagbibigay ng sustento? Well, kapag hindi po nagbibigay ng sustento, pwede pong mag-action for support. At habang hindi pa po, tulad ng binanggit natin, habang hindi pa po nadidesisyonan or habang pending pa po ang kaso sa korte, no, pwede po kayong mag-petisyon para yung tinatawag na support pendente lite. Kasama po dapat ito sa hinihiling ninyo kapag nag-file kayo ng action for support. No? Kasama sa prayers ninyo na mabigyan kayo ng sustento, pendente lite, pending action. Yan. Okay. Ano pa ba? Yung mga iba pang mga questions. Anthony Abrenica, magandang gabi sa iyo. At Archie Valencia, Margarita Guevara, gayon din Ramon Michael, magandang gabi dyan sa Antipolo. Saglit lang, aayusin ko yung aking cellphone. Ayan, dahil medyo malabo nagloloko na po ang cellphone. By the way, no, bago po maisingit ko lang, no, let me digress a little, dahil ito naman ay bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa inyo na ang atin pong programa, ang Usapang Legal, no, sa time slot po ay napakalaki po ng score sa survey. Ibig mong sabihin, mataas po ang listenership at nangunguna po tayo, no, sa ating time slot sa lahat ng mga radio stations, no, sa buong Metro at Mega Manila. Ito po ay dahil sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin ni Attorney Cam. So thank you very much. Sana po ay hindi kayo magsawa, no, sa ating sa panunood at pagsuporta sa ating programa. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo, pero sa ating pong pagbabalik, ilan pa pong mga katanungan at ilan pa pong mga legal principles. I'm trying to be light today, no? Dahil masyadong mabigat na po ang araw ko at I'm sure masyadong mabigat din ang araw ninyo dahil Martes pa lang, ang pagod na at bawal pa rin po ang tatamad-tamad. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala, tiyan lamang po kayo. Kayo'y Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interview, RH. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Imas, Cavite. Ayan, ingat po kayo. Merong nabalita dyan, hinaras ng tawag doon, nakasabayan niya sa daan, pero ang isa may sasakyan, si mama may sasakyan, tapos isinundan siya at pinipilit buksan ang kanyang sasakyan. Kaya kayo po mga nagdamamaneho, ingat laging ilak po ang sasakyan. Magandang gabi din sa iyo, Lamek Telosa. Magandang gabi dyan sa Tambo, Parañaque City. Ay kababayan ko ite. Rowena Romero dyan sa Gentry. Rexon Fernandez sa Coyapo. Vivian Cobero, magandang gabi. At Yvette Escueta. Si Jeffrey Nicole, magandang gabi. At gayon din Anthony Abrenica sa sa Zamboanga. Meron kasi dito nasaan na nga ba yun? Paramdam ka nga ulit yung isang listener natin na sa Fukuoka, sa Japan. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much for watching. Usapang Legal. Nasa DZRH News yata yun. But anyway, may question dito. Medyo mahaba-haba po yung question niya kaya hindi ko na lang babasahin ng buo. Kasi maya-maya po, meron po tayong kring-kring panalo malakas sa telepono promo. Di ba? Dahil number 1 tayo. Bigyan tayo ng pagkakataon para sa promo. May mananalo na 500 pesos maya-maya laang. Pero ang question po niya, i-shortcut ko na lang yung psychology
psychiatrist at psychologist, kailangan pa daw ba nila, no? Kasi pinipilit daw or ini-insist daw ng kanilang abogado sa kanilang annulment. Dapat po kasi pinapa-explain po ninyo sa inyong abogado. Karapatan po ninyo 'yon bilang kliyente na maipaliwanag, no, kung ano yung mga hakbang na gagawin at the same time ano yung ground, ano yung mga hakbang, ano yung prosesong pagdadaanan ninyo at ano yung mga kailangan ninyong mga dokumento, no? At naipapaliwanag din yung mga charges sa inyo, no? Yung mga babayaran po ninyo. Pero yung tungkol po doon sa psychologist at psychiatrist, hindi na po mandatory ngayon, no? Sa ilalim po na sa mga recent jurisprudence, ibig sabihin mga bagong desisyon ng Korte Suprema, yung pong pagpapatunay ng psychological incapacity bilang ground for declaration of nullity of marriage, hindi na po mandatory, no? Ang testimonya ng isang expert witness. Ang expert witness na tinatawag, yun pong psychologist o psychiatrist. So again, hindi na po ito mandatory. Kailangan lang, maari na po yung ordinary witness, no? Anong ibig sabihin nito? Yung mga present, yung mga nakasaksi doon sa maaring mula pagkabata or during the marriage, kung ano ang behavior, no, pattern ng behavior nitong sinasabing psychological incapacity. Capacity. Basta po ma-establish ang ganito ay maari pong mag-grant ang inyong petition for declaration of nullity of marriage. So, yung ordinary witnesses na present in the life of the spouses, basta ma-establish po yung tinatawag na judicial antecedent, ibig sabihin may history. Maipapakita yung pattern na ganito nga siya. Ganun po ang nangyari din sa diktatoria versus dedicatoria versus dedicatoria, kung saan wala na pong doktor na presenta, wala na pong psychologist o psychiatrist, no? Ang punta na lamang po doon ay naipakita, nagkaroon ng testimonya or nag-testify yung kapatid noong lalaki na sinasabing psychologically incapacitated kasi mamas boy, no? Ayaw himawalay, hindi nagtatrabaho, nakaasa lang sa magulang, at sa halip na sa kanila sumama, namimiss daw niya ang nanay, hindi raw niya na ibibigay ng asawa niya yung pagmamahal na ibinibigay, pagkalina na ibinibigay ng kanyang nanay. Usapang Legal. Pero napakabilis po ng oras, magtutuloy po ang ating mga talakayan sa mga susunod na araw. On Thursday, I will be here. Kanta po yun, I know. But anyway, wala akong meron ba tayo nung tawag doon, introduction sa Sige nga, pasok mo nga, Willie Domingo, para sa Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Ayan, dahil paborito po namin kayo. Lumalabas na ako sa script, okay? Gusto niyo po bang manalo ng 500 pesos? Kasi dati may Malakas promo tayo eh. There was even a time na may nag-sponsor ng Malakas promo ko, nung hindi na pinuprovide ng company. Wala na ngayon eh. Anyway, nakahanda na ang telepono. Nakahanda na, di ba? Baka kasi ikaw na ang susunod naming nakatawag na yata itong si Don. Si Don na multi-billionaire. So kapag po ganito, hihintayin lang po ang mahiwagang Kring Kring or tawag, para po magkaroon ng tsansa na manalo sa aming Kring Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Kaya meron na. Andyan na yata po. Magandang gabi po, Ginoong Jeffrey Nicole, dyan sa Imus, Cavite. Yes po, good evening po, attorney. Oy, tamang-tama Kayo ay nag-message din dito. Halatang-halata naman na nanonood siya. Oo. Kasi nabasa ko rin yung message ninyo eh. Yes, thank you very much. Sabi na, hello po sa Imos, Cavite. Thank you very much po for watching.
simple lang ang tanong. Dati kasi pinahihirapan ko pa ang tanong eh. Dati may mga ano. Or, ngayon, ay simple na lang. Pinadali para mas generous kami ngayon, lalo na't number 1 ulit sa Metro and Mega Manila. Ano po ang kauna-unahang radyo, himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? DZRH po. Okay, thank you very much. Congratulations. Nanalo ka po ng 500 pesos. Wag pong ibababa. Okay, wag pong ibababa ang telepono para malaman kung paano ninyo makukuha ang inyong napanalunan. At kung nais po, ano? Salamat po. Okay, magandang gabi po and thank you very much. Kunin mo na doon, ha? At kung nais pa rin po ninyong manalo ng pera, pumunta lamang sa Facebook page ng DZRH News at tingnan ng aming pinned post. Mag-register lang po online, no? Meron pong online form, ilagay ang tamang cellphone number at baka ikaw na ang mapalad na mananalo ng 500 pesos sa aming Kring Kring Panalo Malakas promo sa telepono. Usapang Legal. Bilis ng oras eh. Ay, OT na ako ng ilang seconds. Anyway, magsama-sama po ulit tayo. Kuya Mario, late ka namang manood eh. Kayo gayon din sa Luna, Lakaw, ano yun? Anong surname mo? Hindi ko na mabasa ng buo. Gayon din Sylvia Quirino, Androwena, Romero, Rexon Fernandez, at maraming iba pa. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Same time, same station, same social media platforms. At syempre pa, para pa rin po sa mga mahahalagang impormasyon, mga legal na impormasyon para po guided tayo sa ating pang-araw-araw na desisyon. Kasama ko po sa kabilang side, Bele Domingo. At syempre pa mga taga DZRH TV at DZRH Digital at IT Department. Ako pa ang panyaran ng bayan. Nakasama ko rin po pala si Don. Ako pa ang panyaran ng bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Antabayan po susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan.